Ang aga ko nga nagising dito kina lola mga guys kasi maaga din akong uuwi ngayon. Yupi na yupi pa nga yung mukha ko dito mga guys kasi hindi pa din ako nakakapagilamos. Pagtayo ko nga dito sa kama, itong kapatid ko ay natutulog pa din. Pagtayo ko nga din dito sa kama, sumilip kagad ako dito sa bintana para naman makita ko yung mga buntok na nasa labas. Pagsilip ko nga dito sa bintana mga guys, gising na din pala yung lolo ko. Nagpapakain na din pala siya ng mga baboy. Hindi ko nga mabidyohan ng maayos doon sa loob ng kwarto yung mga buntok mga guys, kaya lumabas na ako dito sa labas para makita nyo din na malapitan itong mga bundok. Paglabas ko nga dito sa likod nila lola ay sobrang dami din pala mga halaman ni lola dito. Sobrang ganda nga dito sa probinsya nila lola mga guys kasi paglabas mo pa lang ng bahay, malalaking bundok na kagad yung mga makikita mo. Pagkatapos ko nga din sumilip dito sa likod nila lola ay binigyan na ako ng cup noodles ni lola para makapag-almusal na din daw ako. Nga bagong gising si Charot, ganito nga yung mukha niya. At ito nga cup noodles na binigay sa akin ni lola mga guys, ibibigyan ko na din ng tubig na mainit dito sa water dispenser nila. Hindi ko nga pwedeng bigyan ng malamig na tubig itong cup noodles na binigay sa akin ni lola mga guys, baka maging ice candy pa to. Charot. Pagkatapos ko ang bigyan ng tubig na mainit itong noodles, nalagyan ko naman ng baso itong noodles sa taas para medyo lumambot naman yung noodles sa loob. Pagkatapos ko ang bigyan ng baso sa taas itong cup noodles mga guys, pumunta naman ako dito sa terrace para tignan yung mga pinsan ko. Dito nga di sila natulog dito sa bahay ni lola kasi susulitin na daw nila nakasama si Charot. Pagkatapos ko ang silipin yung mga bata doon sa terrace, ginawa ko na nga itong cup noodles na pinalambot ko para makakain na din ako ng almusal. Dito sa likod na nga lang nila lola ako kakain ng cup noodles mga guys para makita ko naman yung magagandang view dito sa likod nila. Sobrang sarap nga magising ng umaga dito kasi pag gising mo nga ng umaga, maririnig mo talaga yung mga uni ng mga iba-ibang ibon. Doon kasi sa amin mga guys, hindi na mga ibon yung mga maririnig mo pag gising mo ng umaga, mga manok na panabong na lahat. Charot. Kung kumakain niya ako dito sa labas, tinitignan ko talaga yung mga bundok dito kina lola. Kung ganito nga yung makikita mo paglabas mo pa lang ng bahay mo, hindi ka talaga may stress kasi sobrang ganda talaga dito. Pagkatapos kong ubusin yung cup noodles na kinakain ko, pumunta naman ako dito sa loob ng kwarto para kunin yung mga damit na susuotin ko. Pagkatapos kong kunin itong damit na susuotin ko, lumabas na ako dito sa labas para makaligo na din. Sa CR nila lola sana ako maliligo, kaso mas masarap pala maligo dito sa labas kasi makikita mo din yung magagandang tanawin. Gagandahan nga dito kina lola mga guys, kahit ilang oras ka pa maligo dito kasi libre naman yung tubig dito nang galing sa bundok. At bago na nga muna ako maligo dito, kinuha ko na nga muna itong sabon na gagamitin ko para mabango naman ako aalis dito kina lola. Pagdaples pa nga lang ng tubig sa katawan ko mga guys, sobrang lamig talaga. Maliligo na muna ako dito mga guys, mamaya na lang ako magsasalita kasi sobrang lamig na talaga ng tubig. Pagkatapos ko nga din maligo mga guys, nagbihis na nga din ako dito, nag-sunscreen na din. Hindi ko na nga din papakita sa inyo mga guys kung paano ako magbihis, baka may makita pa kayo. Charot. Ang ini-spray ko sa mukha ko ay sunscreen nga to, baka may magsabi na naman na pinang-spray ko sa mukha ko yung pabango. Pagkatapos ko nga din mag-sunscreen at mag-BS mga guys, umalis na nga din kami nila lola. Bago nga ako alis dito sa probinsya ng Zambales mga guys, gusto ko nga lang sabihin sa mga taga Zambales, dyan inalabigat ang kaganawan ko kayong lahat. Yael lang. Bye-bye!